It's been a week since I lost Bartholomew. We lost Bartholomew. Alfredo, Patty, Bunny, and me. We lost our beautiful boy. And ngayon ko lang ikukwento kasi dati hindi ko pa kaya lang din na umiiyak. Isang linggo na hinayang pa rin ako. Kasi alam ko na kasalanan ko kung bakit namatay si Bartholomew. Hindi kasi ako marunong ng first aid sa choking. Noong nag-choke siya, although tinry ko yung Heimlich, kasi napapanood ko naman siya sa Facebook, siguro hindi ko nagawa ng tama. Tapos dinukot ko yung bibig niya. Mali pala yon, kasi lalong lulubog. Dapat pala itinaktak ko. Dapat pala hinawakan ko sa paa, tapos talagang parang shinake ko siya. Dami kong hindi nagawa para may ligtas siya. Kaya I really feel guilty. Sabi nga nung pamangkin ko na nag-aalaga ng aso, accidents happen. I-let go ko na daw. Pero inabot pa ako ng 3 oras bago ko siya talaga ni-let go. Actually, wala na siyang buhay. Tinatry ko pa rin eh. Nagma-mouth to mouth resuscitation ako. At ang maganda kay Bartholomew, lumalaban siya. Nung nag-choke siya, napakabilis. Nilagay ko yung pagkain nila, tapos inihanda ko yung pagkain ng malalaki. Nilapag ko. Pagtingin ko, nakahiga na siya. Si Bartholomew hindi yan nahihiga sa kalye. Ang routine kasi nila, kakain sila sa labas ng gate. Tapos si Bartholomew at si Alfredo, they will do their thing. Magpupups na sila. Tapos maglalaro na sila sa labas. Hindi nahihiga sa kalye si Bartholomew at si Alfredo. But that time, sa isang napakaikling panahon, nakita ko, nakahiga siya. Alam ko hindi niya yung ginagawa, so nagpanik ako, lumabas ako. Tapos nag-choke na nga siya. Hindi nga ako marunong, hindi ko siya natulungan. Mali ang ginawa ko. Parang nakasama pa yung ginawa ko, so I really feel guilty. Nung nakita ko siyang ganun, tapos hindi ko na siya matulungan, binuhat ko siya, tapos tumakbo ko sa pinakamalapit na bahay na may aso. I asked for help. Tamang-tama nandun yung isang kapitbahay ko. Hindi niya na nailigtas. Tapos habang umuwi ako, lumalaban pa talaga si Bartholomew eh. Kasi tinry ko pa siyang i-revive. Nag-mouth to mouth resuscitation ako, tapos inahagod ko talaga. Tapos bumalik yung heartbeat. Bukod doon, nung una, talagang puti na yung dila, puti na yung gilagid. Pero nung nagtatry ako na i-revive siya, naging pink yung dila at saka gilagid, tapos nagkaroon siya ng very faint heartbeat. Pero siguro talagang hindi na kinaya ni Baby Bark. 3 hours, iyak ako ng iyak. Nagpapray ako kay God for a miracle. Pero talagang wala na siya. Tumigil lang ako ng pagtatry sa pagre-revive sa kanya after 3 hours. Nag-lockjaw na kasi siya. Talagang wala na siya. Pero habang tinatry ko siyang i-revive, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, kung kaya mong gawin para kay Lazarus, sana gawin mo rin sa bark ko, kay Bartholomew. But then God reminded me, other people are also praying for miracles for
more important things. They're praying for their children, their parents, their friends, and I'm praying for my dog. It's not that dogs have less value than humans. It's just that I'm praying for a miracle for a dog. When people are praying for miracles for their family and friends. And God reminded me that some people have bigger needs than I do. So, tinanggap ko na wala na siya. Pero ang tagal bago ako tumigil ng pag-iyak. Actually, kahit ngayon, naiiyak pa rin ako eh. So, the following day when I went to school, nagkaroon ako ng isang mahabang conversation with a co-teacher. Ang sabi niya, na-serve niya na yung purpose niya sa mundo at sa buhay ko. Nagawa niya na yung dapat niyang gawin. Sabi niya, baka ang purpose niya ay turuan ka para maging aware ka, para aralin mo kung paano mag-first aid sa aso. Kasi nga may purpose naman yung pagdating niya sa buhay ko. Sabi niya, baka sinalo ka ni Bartholomew. Baka merong hindi magandang mangyayari sa'yo at sinalo ka niya. Kumbaga, sinacrifice niya yung sarili niya para lang wag ako mapahamak. And honestly, it made me feel worse na kailangan mag-sacrifice ng tuta para sa buhay ko. Malungkot. Hindi maiintindihan ng mga taong hindi nag-aalaga ng pets. Pero masakit. Kasi nung nakuha ko si Bartholomew tsaka si Alfredo at yung dalawang kapatid nila, baby pa sila, 1 week old pa lang sila. Kinuha yung nanay nila kasi nangangagat, iniwan yung mga tuta. Kinuha ko sila, nakapikit pa ang mata. Hindi pa tumatayo, dumidede pa. So pinagtiyagaan ko yun. Pinapakain ko sila, pinapadede ko sila, bumili ako ng maliit na chupon, yung pang newborn. Pinapadede ko silang 4 hanggang maampun yung 2, matira yung 2 lalaki sa akin. Nakita ko kung paano sila nag-progress doon sa pikit ang mata at hindi makalakad hanggang doon sa ang kulit-kulit, ang likot-likot, ang lambing-lambing. Although, si Bartholomew yung sabi ko nga sa mga luma naming video, siya yung pinakasuplado. Hindi tumitingin sa mata ko yun eh. Kahit anong lambing ko, hindi tumitingin sa mata ko. Pero nagpapalambing, nagpapayakap, nagpapabuhat, nagkikiss kung minsan. Kaya, dapat maging aware tayo sa mga aso natin. Dapat matuto tayo ng first aid para sa aso. Dapat maging maingat tayo sa pinapakain natin sa kanila. Kasi nag-choke si Bartholomew sa dry dog food, dry kibble. Kasi nung baby pa sila, binabasa ko talaga yung dog food nila. Kaya lang, nung medyo lumaki na sila, inaayawan na nila yung basang dog food.
At saka ang ugali nila, pagkatapos nilang kumain at mag-poops, pasok nila ng gate, kakainin nila yung pagkain ng dalawang malaki. Dry kibble yung kinakain ng dalawang malaki. So naisip ko, kaya naman pala nila. Kaso yun nga sabi, kahit sabihin mong kaya nila, they're still puppies. And puppies need wet food. So I guess, ang purpose ni Bartholomew ay turuan ako. Turuan ako na maging maingat. Turuan ako na mag-aral ng mga bagay na makakatulong sa pagpapahaba ng buhay ng aso. Pero sa totoo lang, nagre-research naman ako lagi tungkol sa mga aso. Anong dapat kainin, anong hindi dapat kainin. Ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Pero yun nga, kulang pa. So I guess yun ang gustong ituro sa akin ng experience na to. Na magpatuloy sa pag-aaral at magpatuloy sa pag-alam ng mga bagay na makakatulong para umaba yung buhay ng pets. Si Alfredo, ang laki na pinagbago doon sa pagkawala ni Bartholomew. Dati, pagkakain yun sa labas ng gate. Yun nga, dalawa silang tatakbo-takbo, magpupupo, bago mangungulit sa gate, papasok, maglalaro. Pero isang linggo nang ayaw lumabas ni Bartholomew. Ni Alfredo pala, sorry. Tapos, dati pag nagwo-walk, nangunguna pa yung dalawa. Pero ngayon, si Alfredo, medyo ayaw nang lumabas. Noon ngang unang gabi na nag-walk kami after nung pagkawala ni Bartholomew, hindi talaga sumama si Alfredo sa walk. Maglalakad siya mga konti lang bago uuwi uli siya. Tapos, naghahanap siya talaga. Makikita mo tingin siya ng tingin, hanap siya ng hanap. Pag ganun siya, kinukuha ko siya, niyayakap ko, binubuhat ko siya, sabi ko, everything will be okay. We will get over it. He is no longer here. But Patty is here, Bunny is here, I am here. Ang nakakatuwa si Patty, comfort dog talaga siya. Kasi nung nagkasakit si Bunny, nung naparvo si Bunny, kino-comfort ako ni Patty. Nung nawala si Bartholomew, kino-comfort din ako ni Patty. Parang nararamdaman niya yung nararamdaman ko. Napaka-empathetic at compassionate ni Patty. Tapos si Bunny, very patient naman siya kay Alfredo. Dati, nakikipagsingalan siya, inaaway niya. Pero, etong nagdaang linggo, hindi siya nakikipag-away. She whines. Yung tipo nagreklamo siya na, gumaganon lang siya. Pero hindi siya yung talagang tulad ng dati na sinisingalan na, tinatahulan. Ngayon talagang para na lang siya nagrereklamo na, ano ba, ganun na lang siya. Ngayon ko lang nagawang ikwento yung tungkol kay Bartholomew. Kasi feeling ko ngayon ko lang kaya. Kasi talagang masakit. Considering na nakuha ko silang bulag pa, hindi pa nakakalakad. Tapos mawawala sa akin sa isang iglap. Pero,
maganda doon? Si Alfredo. Bumait. Di naman salbay si Alfredo. Parang nabawasan ng kulit. Alam nyo ba, pati yung mga veterinarian, nalungkot kasi ang ganda-ganda raw ni Bartholomew. Nalungkot sila na nabawasan ng isa ang mga aso ko. Siguro ganun talaga. Basta, reminder lang, always be mindful of your pets. Tsaka, aralin niyo yung mga bagay na pwede, hindi pwede, at mga bagay na makakapag-bigay sa kanila ng mas masayang buhay. Kasi maikli lang ang buhay nila. They deserve the best. Because they give you unconditional love. Kisses, hugs, compassion, empathy, unconditional love, smiles. They give that. They make you feel better. Our pets. So kung ano man ang purpose ni Bartholomew sa buhay ko, tinatanggap ko na nagawa niya na yun. Kung ang purpose niya ay turuan ako kung paano mag-alaga ng newborn, or turuan ako na maraming taong nagdarasal ng miracles pero hindi lahat pinagbibigyan. Kung tinuturuan man ako kung paano mag-save ng aso, kung tinuturuan man ako na tanggapin ang pagkawala, kung tinuturuan man ako na umiyak uli para sa isang bagay na talagang mahalaga sa buhay ko, I really miss my Bartholomew. I miss my Bartholomew. But he has lived his life. He has achieved his purpose. And I know he's with God because he's an innocent little soul. My beautiful boy. My beautiful Bartholomew.